Hello mga friend. Ito naman tayo, nagbibigay naman tayo ng mga informative messages. So tonight, nag-iisa tayo. Ito tayo, malapit lang sa bahay natin. Meron kasi tayong payag eh. So kumusta kayong lahat? Yung mga kakilala ko, kumusta kayong lahat? So kung kilala nyo ako, yung nakakilala sa akin, hindi na kayo magka-comment dyan. Okay, ito. Anyway, ang topic natin ngayon ay hindi masyadong mahalaga. Nagbibigay lang tayo kasi, parang sabik tayo na magkakaroon na naman ng hindi naman to live streaming, magbibigay talaga ng mga informative message. Although walang mahalaga ang topic natin ngayon, kung dito nagbablog tayo, kumusta lang kayo dyan? Kumusta tayo? Itong buhay natin ngayon, ang gobyerno natin ngayon medyo chaos na. So medyo naging chaotic ang government natin. So dahil sa itong nangyari sa presidente natin, former President Rodrigo Roa Duterte, kinuha ng ICC, International International Crime, ICC. Ibigay niya inyo, yung kalimutan kung ano sa ICC. Okay, so International Court of Criminal Court, International Criminal Court, if I'm not mistaken. So dito kinuha siya, at saka ang proceedings ng pagkuha ay medyo hindi masyadong legal. So kaya nga dito mananalo si former President Rodrigo Roa Duterte sa technicalities sa pagkuha sa kanya. Ngunit ang kaso, mayroong mga haka-haka na madidismiss ang kaso ni former President. Ngunit ito lang, dahil court yan eh. Akala siguro ng iba na madidismiss lang kaagad yung pag nandyan kayo sa court, ilang araw lang madidismiss ka kaagad. Hindi ganun ang court. Mayroong proper proceedings kasi yun, dahil kahit na siya sa mga lower court, may proceedings yun eh. Kung kailan yan ang verdict, yun ang pwede na siyang may release. Hindi naman i-release yun pag walang verdict eh. So ganyan ang kaso. Hindi pwede na pag sabihin natin na nananalo siya sa legalities, i-dismiss agad yun ilang araw. Hindi ganun eh. So if I'm not mistaken, hindi naman kasi ako abogado, so ngunit ganyan ang proceedings ng kaso eh. Kahit na yung mga maliliit na kaso, for example mga oral defamation, maliit lang yun eh. Slander, yan, grave slander, mga maliliit lang yun ang kaso. Ngunit hindi yun, tatagal lang yung ilang buwan, tatagal ng taon, ilang buwan. Yan, ganyan ang kaso. Hindi pwede yun na pag sabi kayo, walang tamang proceeding sa paghuli sa kanya i-dismiss ka agad. Di ganun eh. Yun, parang kung nag-aaral ka pag sasabihin mo na matalino ka, ka kaagad, gawing doktor ka kaagad, gawing ka abogado. Hindi ganun eh. Hindi gawin ka maestro, hindi ganun. Kailangan sa tamang process pa rin, mag-aaral ka pa rin sa tamang process. Yan, ganun ang korte. So pag sasabihin natin na i-release na, makauwi na si former president, hindi ganun. Kaya nga, so yung mga lang yun, yung mga content nila sa vlog nila na maka-release, hindi. For me, hindi ako naniniwala.
Hindi na nga ako nanonood yan sa update. Hindi na ako naka-update yan sa kaso ni former president. Kahit na sabihin natin mali ang paghuli sa kanya. Dahil supposedly dalhin yan sa korte. Kaso lang, dinala siya kaagad sa, hindi yung korte yung dinalhan kanya, parang ang dinalhan sa kanya parang sa ano yon, saan ba yun siya dinala, parang sa ano ng military, base ng military. So hindi ako update dyan sa kanya. Ngunit nga noon, kahit hindi ganon, hindi tama ang pagkahuli sa kanya, ngunit dahil sa doon siya nilitis sa International Court, yun na, doon na siya nilitis. So sa legality, madidismiss siya ang kaso niya sa sa technicality, ngunit legally hindi pa rin siya madaling mahusgahan sa kanyang kaso. Hindi siya madaling bigyan ng verdict, desisyon, yung ibig sabihin ng verdict, yung desisyon. Hindi siya mabigyan ng verdict, decision of the court, yan, dahil may proper proceedings ang korte, ganon. So dito, ang inano natin, ang sinisisi natin ay ang presidente natin ngayon, si PBB, President Bongbong Marcos. Ngunit in reality, hindi yan mo masisisi si Bongbong sa mga pangyayari dahil sa ang warrant ay hindi nanggaling kay Bongbong eh. Galing yun sa International Court. So ang masisi mo kung sino ang nagpahuli sa kanya, sino ang na sumulat doon sa ICC, International Criminal Court, sino sumulat doon upang papunta doon upang kukunin si Rodrigo Duterte. Anyway, hindi yun ang tamang proceedings eh. Hindi yun ang tamang proceedings. Supposedly, mayroong ipinail na kaso dito bago siya, dahil last recourse yung ICC. Supposedly mayroong mga kaso na ipinail dito sa government natin. Walang kasong ipinail ni direct doon. Nahuling na yun, pag wala na bang magawa or kumbaga sa kaso yun from lower court to the higher court, the highest court na yun the last recourse ka yung ICC. Pag convicted ka dito, hindi ka nako-convict, punta ka sa higher court hanggang sa hindi ka pa rin naging hindi ka pa rin convicted sa higher court hanggang sa Supreme Court, doon ka dalhin sa ICC, the last recourse yun. Ngunit walang kaso na ipinail dito, kaya nga technicalities mananalo si former President Rodrigo Roa Duterte. In the other way, mahirap nilang ma-prove yan dahil sa walang mga doon walang mga sino ba yung nagpa-file ng kaso? Walang nagpa-file ng kaso doon Inuli lang yun dahil sa yung mga extrajudicial killing na nangyari dito sa Pilipinas, ibinintang nila. Sino ang witness nila na si former president ang nagpapatay sa kanila? Hindi nila mai-prove yun dahil sa ang presidente
Ginawa lang yon ng mga pulis, ginawa yon ng pulis ang kanilang trabaho bilang uh, war on drugs. Yan, ginawa nila ang kanilang trabaho, at saka yung mga namamatay, part lang yun sa kanilang trabaho, yung mga mga technicality. Mahirap doon dahil walang nakapunta doon na magsasabi na ito ang ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Yung mga extrajudicial killing lang, yung mga sulat lang, yung sino ang sumulat doon. Ang sumulat doon, yun ang dapat sisihin sa pagkaano sa kanya. Yun ang ahas sa pagkahuli ni Rodrigo Roa Duterte. Baka kalaban niya yon nung nagpapahuli sa kanya. Ngunit pag si PBBM ang sisihin mo, wag yung sisihin yun, wala yun. Alangan naman hindi naman siya makapigil doon sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas. Hindi mo mapipigilan yun, International Criminal Court na papasok sa Pilipinas pag may kukunin sila. Hindi mo yan mapipigilan ng International Criminal Court. So ganon my friend ang pangyayari dito sa Pilipinas. So dito hintayin natin hanggang sa kung ilang taon. It takes more years bago magkakaroon ng verdict yon. It takes more years. Hindi yan madaling gawin. Kaya nga sabihin ninyo madidismiss na, kalukuhan yun sa mga vlogger. Magpapasalamat tayo kung madali ang pag-release niya madali ang magkaroon ng speedy trial. Mayroon kasing speedy trial nung nag-aaral kami ng law. So mayroong speedy trial. Anyway, lang yun, uniting lang yun sa college kami, yung may subject kami ng law sa law. So yun, mayroong speedy trial, yung mapapabilis ang trial, ganun. So dito kaso lang hindi ko na exercise yung mga nalalaman natin sa kaso. Marami tayong mga nalalaman, kaso lang hindi na. Basta't hindi yon ang specialize mo. Specialize kasi natin ang kalukuhan natin. Ang specialize ko kasi ang martial art ko siyempre yung mga as a teacher, yon inano mo yung trabaho mo as a teacher. Ngunit hindi ko naman specialize yung teaching ko specialize ko kasi ang martial art natin. I am a 7th degree black belt tayo. Kaya nga dito kukunti lang mga nalalaman natin sa mga ganitong pangyayari. Ngunit for me yun lang mga yun ang pananaw ko sa former President Rodrigo Roa Duterte. Yun, basta ang tao kasi basta too much concern ka, the more naging concern ka sa sa bansa mo, ganon babalik sa'yo pag gagawa ka ng mga pamamaraan thinking for the good of the nation, for the good of the country. Yung iba naman, mayroon kasi mga tao na walang nagawa ang gawa nila yung humahanap lang ng problema, naghahanap ng mga kung ano ang mali ng kapwa nila, yung mga negative klase mga tao, yung mga narcissist. Bakit ba inano mo yon? Lagi kang naghahanap ng mga mali ng kapwa mo. Kung naghahanap ka ng para sa kabutihan ng tao, kung saan mo gustong tirahin kung sinong gustong titirahin mo. So maghanap kayo ng mga paraan for the good sa kapwa nyo, for the good of the nation. Basta mga taong walang nagawa, yon laging mga negative. Malalaman mo yung mga taong mga negative,
Mga negative, puro lahat mga mali yung mga mali ng kapwa nila ang laging tinitingnan. Yan, mga Bisaya pa, pigaw yun. So, kaya nga, kayo dyan, kayo na mga voters na nandyan kayo, pipiliin nyo ang tao na gumagawa ng mga bagay for the good of the people, for the good of the nation. Huwag yung pipiliin yung mga tao na daldal ng daldal, naghahanap ng mali kung saan siya makakaapakan niyang kapwa niya. Yan, huwag yung pipiliin ganun oring mga tao. So, ganun. So, dito sinisisi nyo pa ang presidente natin ngayon. In the other way, kung iisipin natin, sino ba ang makatulong sa atin sa Pilipinas? Sino? Yung daldal ng daldal, katulong ba yan? Wala. Lahat ng pag nandyan yan sa posisyon, wala yang magawa. Daldal na daldal yun. Marami na akong na experience ganun uring mga tao. Sa wala pa sa posisyon, yun. Magaling mag-criticize ng kapwa nila. Yung mga ini-criticize kung sinong matapang. Pag nandyan na sa posisyon, wala namang nagawa. Naka-experience na naman siguro yung mga taong ganun. Nandyan na, nilagyan ng posisyon. Walang nagawa. So, ganun ang mga oring mga tao na naghahanap ng mga negative people, naghahanap ng mga butas o pangsirain ang kapwa nila. Huwag kayo niyan. Okay, kung may mga mali yaman niya ng mga tao na nigawa, patawarin natin. Gumawa tayo ng mga bagay na maalala tayo ng tao. Ano ang mga magandang ginawa natin for the good of the people. Ang iba dyan, gumawa ng mga batas para sa ikasisira ng education. Ano nagawa ba ngayon ng education natin? Dahil sa mga batas na ginawa nila, yung mga guro hindi na nagadisiplina ng mga estudyante. Kahit na magsasalita ka ng disiplina mong mga estudyante through i-discipline mo yun, part sa discipline kasi yun yung mga minsan pag i-disiplina mo through words, hindi naman yung mga pangit na sobrang pangit na yung sasabihin mo sa estudyante, i-disiplina mo lang. Hindi na pwede. So ano ngayon lumaki ang ulo ng mga estudyante, pati ng mga bata ngayon at younger age, hindi mo na disiplina. Ano nangyari? Hindi mo na disiplina pag sumali sa drugs dahil sa pinalaki ng ulo sa mga gumagawa ng mga batas na walang kwenta. O sino yung gumagawa niyan? So ganun. I-repeal yun, i-amend nyo yung mga ganung uring mga ganung uring mga batas. Kasiraan yun kasiraan yun sa natin, sa mga sangkatauhan. So dito pipili tayo ng mga tao na concern talaga. What is the most important dito kasi sa atin? The way tayo nandito sa natin, sa gobyerno natin, kailangan concern tayo. Yun lang. Concern tayo sa kapwa natin, concern tayo sa nasyon natin. Yun na mag-iisip tayo ng mga bagay ang gagawin natin. Pag iniisip natin na yun ay kasisira sa education, ikasisira ng mga tao dahil lang yun sa batas na ginawa mo na marami ang affected, isipin mo ni majority sino ang affected, majority ang affected. So kailangan i-repeal yun, i-amend yun. So baguhin yun ang mga batas na ganun. Kaya nga dito walang perfect na government dito sa atin. Paano naging perfect? Puro mga ubob yung mga nandyan iba dyan, mga bubo, mga ubob. Gumagawa ng batas, basta nakagawa ng batas, hindi naman pinag-aralan ng todo. Kaya ngayon? Naging
nandyan sa last tayo sa ano sa ang level natin sa international level sa education, yung test na kinuha nila. So ganon. So ngayon inisip pa natin na o anong iniisip natin, sino ilagay natin, dahil siya yung nandyan na sa itaas ng mga posisyon, balak nating paalisin sa posisyon. Sino bang makatulong sa atin ngayon sa Pilipinas? Sino bang concern? Yung naging burara? Wala yan. Walang magawa yan yung mga taong burara na mga narcissist na mga tao. So ganun lang my friend. So dito wag ko lang habain ang natin, ang vlog natin dito. So kailangan magpili tayo. Pipili tayo ng mga natin. So pipili tayo ng mga dapat nating ilagay sa posisyon. So dito, minsan kasi tayo nadala tayo sa mga advertisement Advertisement sa nadala tayo. Kayo mismo, mag-isip-isip ka. Dahil sa dito ngayon sa atin, in the reality, tutugtungan muna natin ang mga natin in the reality dito ngayon sa gobyerno natin, hindi natin kailangan ng mga matalinong tao. Ang importante dito sa atin, ang ilagay natin yung mga taong may puso. Yun ang pinaka-importante natin. Sino mga yon ang magaling gumawa ng mga kalokohan dito sa atin? Yung mga matatalinong tao. Okay, sino bang gumawa ng mga sakit sa atin, yung COVID? Gawa yan ng mga matatalinong tao. Yan. Dito, mayroong mga nandyan sa posisyon. Sa ibang mga paaralan, mayroong mga nandyan sa posisyon. Marunong magaling sa corruption dahil sa matalino ganun. So dito yung mga iba mga artista, minamaliit natin yung mga artista dahil sabihin natin walang pinag-aralan, mataas na pinag-aralan. Ngunit in reality, yun ang ibang mga artista, yun pa ang nakatulong ng malaki sa atin. Dahil sa mayroong mga nandyan sa kanila na puso ang pinairal, hindi pinairal ang isip Hindi yun ang mind, basta pinairal mo ang gobyerno sa puso mo, maganda ang resulta niyan. Hindi na lang tayo magpili ng mga tao na magaling mag-English, magaling sa kung anong kagaling niya. Ilagay lang natin doon ng mga tao na may puso. Yun na. Concern. Yung mga tao na mga concern, may even sa barangay natin, sa lungsod natin, sa siyudad natin, lalawigan natin, o ano man dito sa bansa natin, ang ilalagay natin, laging ilagay natin sa isip natin ang pagpili sa mga taong may mga malasakit sa kapwa, malasakit sa gobyerno. Yung mga tao na mga burara ng laging tinitingnan yung mga mali lang ng kapwa nila, wala namang maigaw mabuting naigawa sa gobyerno natin, sa kapwa, sa gobyerno, sa nasyon natin. Huwag nyo nang piliin yun. Itabon nyo rin, nyo yun. Huwag nyo piliin kahit gaano man katalino ang tao. Huwag nyo piliin basta ang iniisip nila ay para lang sa sarili. Maging may mataas man yan na pinag-aralan o wala, basta't ang mga tao na sa palagay nyo ay self-interest ang pagtakbo niya. Dahil pag yung mga magnanakaw kasi, my friend, in reality, yung magnanakaw, basta't ilagay mo yan dyan sa position, you are still hoping na magbago. Hindi yun magbago You might be thinking na yung mga magnanakaw na alam ninyo, na ilagay nyo dyan sa posisyon, dahil sa ang magaling magdala ng tao, magaling parang mabuting tao, mabuting kalukuhan siguro. Huwag nyong lagyan ng posisyon dito sa, lagi kong nakikita dito, basta ang tao ay, kung sabihin na saya pa, maayo, ganyan, pik sa lubot, yun na, yun na ang ilagay natin sa posisyon. Ano nangyari pag nandiyan sa posisyon? Pag nanakaw lang ang gawa
naglalagay ng mga project ang project mga worth ilang ano lang, ilang libo lang how many times na ang laki ng ano nila, pinapatong nila. So ito, upang sa kanilang interest lang 'yon o mga pagtakbo nila. So wag niyo nang piliin ng mga taong ganun, my friend. So siguro medyo mahaba-haba na ang ano natin dito, vlog natin. So ilang taon na tayo hindi, ilang buwan. Siguro tayo hindi nakapag-vlog ng ganito. So hanggang dito lang muna. This is your friend. Wag ko lang sabihin pangalan ko. Alam na po ninyo eh. Okay. Medyo sobrang exposed na tayo dito eh. Overexposure na tayo sa social media. Have a blessed day everyone.